Well, unang-una, magkakaroon ng spiritual sanity, no? Diyan sa Senado. Ano bang reaksyon mo? Ano bang naging masasabi mo na ngayon ay tatakbong senador ating buting Pastor Apollo C. Quiboloy? Unang-una, nagpapasalamat tayo kay Pastor for acceding sa panawagan, no? At panambitan ng from my end, no, about 45,000 people na nagpadala ng mensahe sa kanya over the last 3 weeks na humihiling sa kanya na pumalaot sa practical politics upang magkaroon ng sanity, maibalik ang sanity at katinuan sa Philippine Senate. Mula kina Ninita Tapia ng Batangas hanggang sa mga tawag ni na Mila de la Cruz ng Malabon at Pangasinan at iba pa na mga OFWs na patuloy na nagpapadala ng mensahe at ito naman ay nare-relay natin kay Attorney Mark Tolentino over the last 3 weeks, Jade. Opo, yung mga kasamahan, mga kaibigan po ninyo, nung narinig po nila itong balita na tatakbo si Pastor, dahil po nga may mga nagbe-message nga sa atin, at tatakbo pala si Pastor, na-surprise sila. Nagulat din ba, Sir Jay? Hindi sila nagulat kasi ang katotohanan niyan, sabi ko nga, 3 linggo na sa lahat ng mga post na inilalagay natin sa social media ay every time na nakikita nila yung litrato tsaka mga issue na talakayan, no, including the case, ay sinasabi nila sana tumakbo si Pastor, ano? At iba pang mga matitinong Pilipino katulad nila Attorney Bondok, no, para magkaroon ng kaayusan sa Senado na hindi na nagmumukha ng parang teatro nitong mga nakalipas na 2.5 taon na Jade. Opo, at ano naman po ang inaasahan ninyo? Paano kaya mababago ng buting Pastor ang Philippine politics, lalo na sa mundo ng politika nga dito sa ating bansa? Well, unang-una, magkakaroon ng spiritual sanity, no? Diyan sa Senado. Siguro, unang-una, ang wala ka naman talagang may sasabing mapupuna, no? Sapagkat pag sinabi mong ang ano lang kasi ang impresyon ng tao lalo na itong mga nagdaang ilang linggo na puro mapaghahanap buhay, pagkakaperahan at kung ano-ano pang nakikita natin sa karanasan naman ng Pilipino, lalong-lalo na ng mga hindi lang ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kundi pati yung mga observers, no, nakikita nila kung gaano ka tino yung pamamalakad diyan, ano? Dahil nga maraming nagsasabi pa, bakit sila diyan sa ang ganda-ganda ng takbo ng buhay nila diyan, pati mga simbahan nila, pati mga Glory Mountain, nagkagaganda, pati yung mga nakakapagpatayo sila ng gym, nagkakaroon ng mga eroplano, ng helicopter. Isa lang naman ang palatandaan niyan na yung lahat ng lilikom na pondo ng organisasyon nila, Pastor, ay napupunta talagang inilalapat, no? Pangalawa, yung disiplina, no? Nakita naman natin yan, saksi ang buong mundo, hindi lang Pilipinas, kung gaano kadisiplina na yung disiplina pinakita over the last 16 days, no, na nagkaroon ng siege diyan sa loob ng New Jerusalem, no, diyan sa Kingdom of Jesus Christ religious compound, no. Wala kang makitang anong tawag nito na mapupuna mo o masasabi mo na hindi ka nais-nais na disiplina ng mga miyembro. So, what we are saying here is, kung yan, pwede naman palang gawin on a community, it is not difficult to do it on a national perspective. Ang kailangan lang siguro ay yung talagang leader who could walk the talk, no, so to speak. At si Pastor Quiboloy exemplify that leadership, no? Ngayon, narinig ko doon sa mga pahayag ni Attorney Tolentino habang ina-explain niya yung legislative agenda ni Pastor Quiboloy na priority lalong-lalo na yung health concerns. Alam naman natin sa Pilipinas
Naku po, Panginoon, kung talagang baka hindi ka malang makakita ng doktor. So ito ang kagandahan niyan kung magiging senador si Mr. Kibuloy, si Pastor Kibuloy, ay magkakaroon na ng kabagang si Senator Bongo, no, who is now the chairman of the Health Committee, para maisulong yung mga panukalang batas to address this particular concern, no, yung concern sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, Jade and Admar. Opo, at yung mga ibang dito, mga kababayan natin, nagtatanong, paano ba ikakampanya ni Pastor ang kanyang sarili? Naitanong din yan doon kay Attorney Mark Tolentino, yung mismong yung mga kababayan, taong bayan mismo ang magkakampanya. Dahil nga po, nagpapuso tayo dito, Sir Jay, alam mo, ang nangyari, halos lahat, talagang nagpahayag ng pagsuporta dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero sa tingin mo, Sir Jay, ano yung pinaka dahilan na nakumbinsi si Pastor na tumakbo sa pagkasenador sa susunod na eleksyon? Dahil sa maraming mga panahon, talagang may mga nababalita tayo, kinukumbinsi siya na tumakbo sa mga ganitong posisyon. Pero bakit ngayon ay nakumbinsi si Pastor Apollo C. Kibuloy na tumakbo sa susunod na eleksyon? Alam mo, ako, naniniwala ako God works in many ways, no? Marahil talagang iniiwasan niya yan dahil, yun nga, ang pagkakaintindi ko, talagang matindi yung respeto niya dun sa separation of church and state, Na, sige, may concern tayo sa secular, pero may concern na spiritual. And I think the good pastor, pagdating doon sa evangelism, doon sa evangelization, wala nang question doon na nagtagumpay na siya at nagtatagumpay na yung mismo mga leader niya dyan sa KOJC. Ibig sabihin, tumimo yung pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, no? Lalo na ng Diyos Ama. At yan ay nakikita naman natin, no? Ngayon, siguro ang basa ko lang, siguro napagtanto ni Pastor Kibuloy after reading all this feedback from the people, no? Yung mga comments na pinapadala nila diyan sa SMNI, sa Banateros, dito sa amin sa mga page namin and the other social media platform. Because I understand siya ay nakapagbasa, no? Binigyan siya ng pagkakataon ng ating mga kaibigan na makarating sa kanya itong mga mensaheng ito. At siguro napagtanto niya na total na in good hands yung KOJC. Yung mga ministro dyan, yung mga pastor, yung mga miyembro mismo, okay na sila Dito naman, ang next point naman dito ngayon is the evangelization of the civilian population, no, outside of the community ng Kingdom of Jesus Christ. At doon sa feedback, kung naalala ninyo, Admar at Jade, no, habang nangyayari yung seeds, yung feedback ng mga non-KOJC members, napaka-encouraging na parang sinasabi, hindi po kami KOJC, Katoliko po kami, Iglesia po kami, ano pang denominational, Baptist, pero nakikisa kami sa sa dinaranas na pagpapahirap diyan sa mga sa loob ng compound ng religious compound ng KOJC. If you remember this, Admar, no? Kaya kung sila mismo naniniwala at naroon na yung senyales, this is the best time na palaganapin pa ito. Hindi from a spiritual perspective, kundi a national discipline na pwedeng magbago, mag-mature yung political well-being ng Pilipino.